Anna Nation! Welcome to the blessing of today's Beautiful Smile by Dr. Maria Ana Claudia Paragna. Hi! Uso ang TikTok, pero dito sa Beautiful Smile, uso ang TikTok. Okay? We have discussed last episode, di ba? Yung tungkol sa bakit may cavity si baby. Hindi po nangyayari yan basta-basta, di ba? Hindi yan basta na lang nangyayari na nagka-cavity na lang nang walang kadahilanan. May mga taong responsable, may mga bagay na responsable dyan. Let's get the ball rolling. And of course, Beautiful Smile have a very beautiful guest in the person of Dr. Sheila Kakayuran Ocariza. Hello, Sheila! Hello po! Good afternoon po sa lahat ng sumusuporta sa Kuya Prof TV at sa mga Anna Nation. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, hello Dr. Sheila. Alam mo, Dr. Sheila, very positive ang ang dating mo last episode. Okay, today, ang title ng ating episode, ano ba yung nakalagay nating title, Dr. Sheila? Baby Tooth Decay Baby Away. Tooth Decay Away. Yes, because it's not really okay to have a tooth decay, right, Dr. Sheila? Yes, because we don't want it for our babies, di ba? Lahat ng katulad nga ng pinag-usapan natin last time, lahat ng makakasakit sa kanila gusto natin i-eradicate or tanggalin para sa mga babies natin, para magkaroon sila ng ng beautiful smile. Yes, beautiful smile and comfortable life. Yes. Di ba? Kasama dun yun, di ba? Ang pagkakaroon. We have discussed last time how to prevent those cavities, di ba? Yung baby bottle or early childhood caries. Diba? Yes. Early childhood caries, rather. Yes. Okay, di ba isa sa mga pagpe-prevent ka, huwag pabayaan nating nakababad yung kanilang mga bote na With nagpapating milk. ng milk, di ba? Yes. Tapos kung nagpapadede ka naman talaga sa nagpapa-breast milk huwag mo pabayaang nakababad lang. And always, Wag milk ang lasting in their mouth. yes, the last thing should be Water. Ayun, Yes. tama. Kasi diba, para ma-cleanse niya naturally. We have discussed that. Today, we are going to discuss the management, okay, and prevention of these early childhood caries. Pwede namang maiwasan. Sabi ko nga last time, we have discussed kung paano mape-prevent. And today, we're going to discuss the management of some common caries, okay? Some common cavities na nangyayari. Ayan po ang mga culprit, Sugar plus bacteria from plaque forms acid. Na-discuss yan ni Dr. Sheila. Tapos yung acid plus healthy tooth, diba, kung saan namamahay, ayan na po, nagkakaroon na ng decay. Okay. Last time, Dr. Sheila, ang una nating sample, yung ating white spot lesion. White spots. Ito nag-uumpisa yung pag-demineralize ng ngipin ni baby. Meron yata tayong picture nito, Dr. Ana, diba? Yes, yung The white lesion. Ayun. The white spots in the kids para alam nila. Kasi ito nga yung sinabi natin na akala ng mga mommies and daddies or whoever's taking care of the baby's teeth, akala nila pumuputi yung ngipin ng baby ko. Dok, ano to? Bakit ganyan? Mas gumaganda. Akala nila gumaganda. But actually, sabi nga ni Dr. Ana last time, pag tinuktok namin yan, weak structure na yan ng ngipin ni baby. Madali na siyang ma-peel off. So, eto, ibig sabihin, humihina na yung ngipin ni baby. Ngayon, since we're gonna talk about management, ang pag-manage po dito, dapat po ito dinadala na sa dentista. Kasi may nilalagay, may nilalagay na gamot ang dentista dito, which is the fluoride varnish. Para hindi siya magdire-diretso sa sa pag-weaken ng structure ng ngipin ni baby, which is the enamel, yung outside layer pa lang. Maganda tong time na to na dalhin niyo po sa dentista agad si baby kasi hindi siya traumatic procedure. Walang drilling, walang pain, walang anesthesia, walang ma-feel na, walang may experience na ka-trauma-trauma si baby pag dinala niyo siya sa dentista at this stage of ng destruction ng ngipin niya dahil sa sweets. Okay. So, Dr. Sheila, yung case na yan, matatawag ba natin reversible? Actually, kaya
Reversible ba siya? Kaya pa siyang matreat? Paano? Dr. Ana, pag ganito po kasi, merong mga stages, iba-iba rin kasi, di ba, parang nasa mild to moderate na siya. Pero, meron kasing, like yung picture na pinakita natin kanina, kung wala pa talagang external cavity na makikita, shiny pa yung labas, hindi pa ganun karupok yung structure, reversible pa siya. Reversible pa yung stage na yon. Eto naman, pinapakita natin bagang. O yan, alam nyo, yung mga bagang. Tignan mo yan doon sa isang picture, di ba? Parang meron lang siya parang brownish stains. Ano yung inilagay? Ano yung pwede nating gawin sa ganyang kaso? Actually, etong sa mga posterior teeth, kasi may tinatawag, yung mga linya po na yan, fissures yan, pits and fissures yung nandyan. Madali siyang mag-stain talaga at pasukin ng bacteria or ng acid nga na magsisira sa ngipin. So, bago pa magkaroon ng talagang cavity, magkaroon ng destruction, nilalagyan niya ng pits and fissure sealant. Yung pits and fissure sealant, it's a flowy resin-based material, pang-protect po para hindi abutin yung mga fissures na yon na madaling masira na structure ng ngipin ni baby. Kaya nilalagyan niya ng dentista. Pang-protect po yan para hindi sila madaling magkaroon ng cavities. Ayun. So, ayan, tandaan natin, protection yung sealant. Yung iba kasi, ang pag sinabing protection, di ba, nakatakip, di ba, ibig sabihin, yung iba kasi ang nangyayari, when they think that it is already protected, pwede na hindi magsipilyo uli ng maayos. Anong nare-remind mo, Dr. Sheila, sa mga patients na ganyan? Di ba, minsan babalik, Dok, nalagyan nyo na ng sealant, bakit nasira? Bakit nasira? Yes. Usually, Dr. Ana, kasi kailangan i-explain natin sa pasyente. Ako, minsan, actually, mas maganda nga mapapakita mo sa kanila kung anong part yung natatakpan ng protection na nilagay mo. Kasi, the other parts na hindi covered nung sealant is, pa rin, vulnerable pa rin. Makakapitan pa rin ng bacteria, ng acid na kine-create pagka, yun nga, katulad ng pinag-usapan natin sa babies, yung from the acid na pinoproduce pag nakababad yung milk. So, yung mga paligid pwede pa rin, vulnerable pa rin yan. Yes, at saka pag hindi pa rin nagsisipilyo ng maayos, syempre papasukan pa rin ng bacteria and ayan, pasok na naman si tooth decay, right? Yes, and as dentists, we can only do as much pagkasama natin sila eh. Yung nagmamatter pa rin kung paano nila i-maintain yun every day, every after eating. So, wala naman tayo dun sa tabi nila at that time, diba? Mismo. Huwag niyo isisimu lahat sa aming mga doktor. Kasi po, ibig sabihin, ano yan eh. Proseso yan eh. Doon sa may katawan, doon sa nag-aalaga, and of course, sa amin din, diba? Okay, yung kanina, may picture tayong pinakita. Medyo parang mas severe na yan. Diba? Not really severe. Pero ibig sabihin, may sira na. Anong pwedeng gawin dyan, Dr. Sheila? At this stage, nalulungkot na po dentista pag ganitong stage niyo na dinala yung bata. Kasi itong stage na to, na yung nangingilo, nagkaka-pain na yung bata, uncomfortable na siya. Minsan pati yung speech niya naapektuhan na kasi ayaw niyang idikit yung pag nangingilo, di ba? Pag may hangin, ayaw nang idikit yung lips and tongue dun sa ngipin. Yung ganito po, it's either papastahan na ng dentista or pagka first time ng bata bumisita sa dentista, usually non-invasive procedure pa rin ang ginagawa namin. Minsan, merong mga hindi pa as in talagang bumigay yung structure ng ngipin kasi ito medyo natanggal na yung walls no? Pero ito pwede pa rin. May nilalagay tayong silver diamond fluoride na solution na para hindi like this case, ayan, papahiran yung mga brown lines na yan ng silver diamond fluoride. It's actually an antibacterial at dinidecrease niya yung capability ng bacteria na further destruct yung structure ng ngipin. At ide-delay yung paglalim ng caries or ng bulok ng ngipin ni baby. Mas made-delay, magiging arrested. Ayun, tama yun. So kanina nga, pwede pang pastahan, okay? May mga ngipin talaga na kaya pang pastahan. Tapos yung tulad ng sinasabi ni Dr. Sheila, yung silver diamine fluoride. Pero kailangan maintindihan ninyo na itong SDF or silver diamine fluoride
ay itim ang nagiging epekto sa ngipin. Baka mamaya sisihin nyo na naman kami. Pinaitim ni doktora ang ngipin ng ako. Ang ginawa lang po namin doon, inaplayan namin ng gamot para maging arrested na. And when we say arrested, Dr. Sheila, that means Hindi na ulit lalalim pa or titigas yung mga surface na malalambot na nagdire-diretsong magde-destruct sa ngipin ni baby. That's why, Dr. Annie, it's also, as dental practitioner, it's also our duty na pati yung mommy, sasamahan yung baby sa loob ng operating room. I-explain natin sa kanila. Kasi katulad nito, isi-save natin. Pero syempre, minsan merong mga, kumbaga, downside yung treatment. Like sinabi mo nga, nagkakaroon ng minsan nagkakaroon pa ngayon ng temporary tattoo kapag medyo malikot yung baby di ba? yes. Kasi nagda-darken. Pero, yun nga, pipili tayo kung pure aesthetics ba o mawawala yung pain na nafe-feel ni baby tsaka yung function, marerestore natin. Kaya, Pero usually sa babies, pinipili naman usually sa babies kasi, ganun talaga. Parang symptomatic muna. Parang aesthetical last. Diba? So when they have to treat whatever is causing them pain. Okay? So yung kanina, nakita natin, tinreat din siya ng yung may before and after. Tinreat siya with crowns. Tooth-colored crowns, right, Dr. Sheila? Tooth-colored crowns, Kasi medyo malaki na yung sira Yes. Pagka malaki na yung sira na hindi na kayang mag-stain pasta, usually we cover it with crowns. It's either stainless steel crowns or stainless steel crowns na nakasement dun sa teeth ni baby. It's actually very retentive. Hindi po siya matatanggal hanggang sa umuga na yung ngipin ni baby in time for placement ng permanent teeth. Tapos, there's another one, yung katulad ng pinakita natin kanina, which is a tooth-colored crown made of zirconia na usually mas acceptable yan ngayon. Ayan. Kahit na nilagyan yung silver diamine fluoride sa loob, umitim yung part ng natural teeth ni baby, mako-cover up ng tooth-colored crown, hindi na halata. Pwede na siyang mag-smile. Mas gusto ng mga mommies yan ngayon kasi mukhang natural. Mas magiging confident ang pag-smile ni baby. Okay, tandaan niyo patient education is very important. Okay? Sa ating reminder yan sa ating mga dentist. Kung halimbawa ang mga dentist niyo hindi naman madaldal, you can always ask. Yes. Yun ang reminder namin sa inyo, di ba? Okay, Dr. Sheila. Hi, Dr. Anna. Hello. I think we have a question yata, Dr. Anna. Merong question? Sandali. Ayun. From Sir Albert Rosarda, ang stainless steel crown and the like po ba ay safe sa mga babies? Dr. Sheila? It's very, very safe. Actually, it's been used for decades now sa dentistry. Ang stainless steel crown po na ginagamit para sa crowns na ginagamit sa mga babies ay very biocompatible. Ganon din po yung bagong zirconia crowns. Kaya wala po kayong dapat i-worry. Tsaka yung cement po usually na ginagamit doon is very retentive na tatagal po hanggang years, hanggang sa mapalitan yung milk teeth ni baby. Kahit umuga po yon yung crown nakakapit pa rin dun sa umuuga ng ngipin. Ayan, Sir Albert, nasagot po ang inyong katanungan. Okay. So for our next topic, tignan natin yung ating next slide. Pakita natin. Oh my God! Dentoalveolar abscess. Ayan nakikita nyo yan sa mga anak ninyo. Minsan kasi ang problema sa mga magulang, hanggat hindi nakikitang ganyan ang itsura o kaya hanggat hindi nakikitang butas na butas, feeling nila hindi sira. Actually, I'd like to note, Dr. Anna, kasi minsan, eto nga lang crown yung nakikita nila Hindi nila nasisilip yung bandang gilagid ng anak nila. Kasi minsan nga, hinahayaan nila yung baby na lang ang nagtutoothbrush mag-isa. Importante po na sisilipin nyo pati yung gilagid. Kasi katulad nung picture kanina, makikita nyo, sirang-sira na po yung pinaka-crown ng ngipin. At yung parang tawag nila dyan, parang may pimple sa gilagid ng anak ko. Nana po yan, infection yan, nag-cystic lesion na po yan sa loob ng ngipin ni baby. Ibig sabihin, matagal na pong exposed sa bacteria, matagal na pong pinasok ng mga bad elements yung ngipin ni baby. Kaya, nagkakaroon na po ng cystic sac. Pero itong cyst na to, hindi naman po nakakatakot. Usually, mga benign cystic lesions naman po yan, na pag tinanggal po, wala pong naiiwan usually sa
Bibig Anong ni baby. management, Dr. Sheila, dyan sa dental-alveolar abscess? Minsan ang tawag dyan, nangangamatis. Di ba? Parang Nangangamatis. nangamatis sa gilid. Yes, oo. Namamaga yung Diba, ngipin. Pero actually, yung namamaga o gilagid yung ngipin. namamaga. Gilagid, oo. Anong management natin dyan, Dr. Sheila, sa dental-alveolar abscess? Usually po, meron po kasing pulpotomy or yung tinatawag na root canal for babies. Pagka naapektuhan na po yung gitna ng ngipin na nagko-contain ng mga blood vessels at blood supply. And yun yung nagbibigay ng sensation o pakiramdam dun sa ngipin nating lahat, including ngipin ni babies. Pagka ang infection pa umabot na po dun sa ilalim, tatanggalin po yung infected na pulp or yung nerve sa loob ng ngipin ni baby. Dun po yung root canal for babies, lilinisin po yun, tsaka titignan kung ano, kasi syempre as much as possible, we want to save eh. Pero minsan pag sobrang laki na ng infection, minsan kailangan na rin nating mag-goodbye. Ang magandang question po dyan, kung kailan po ba dapat i-save at hindi i-save yung ngipin ni baby, di ba? Minsan kasi, we are here, very willing to help you save it. Pero minsan, kung ang ngipin naman, magsistay na lang ng 1 year or less than 1 year, pwede na rin po sigurong i-give up yan kaysa paulit-ulit yung infection or yung nana na nangyayari dun sa ngipin ni baby. When we say give up, Dr. Sheila, does it mean extraction? Pwede na rin po nating i-consider ang extraction kapag sobra na pong laki ng damage dun sa ngipin ni baby. Kasi 'di ba, like what we've discussed the last episode, kung ano yung dun sa bibig natin, napupunta yan sa the rest of the body eh. So, hindi lang doon yung effect niyan. Pwedeng mag-radiate sa ibang parts. Kaya, pagka ganyan na po kalaki yung damage at meron na pong infection, minsan, hindi na po tayo hero dontics, di ba? Yung hero dentist. I like that Na term. isa-save natin na eventually naman, bibigay na rin, hindi na rin natin kakailanganin. Mas pipiliin natin na maging healthy si baby kesa pilitin natin na mag-stay dyan yung ngipin na, hindi na tatagal. Oh, minsan kasi 'di ba paulit-ulit na lang. Una, 'di ba, parang okay, pasta. Magsimula tayo 'di ba sa mga unang cases kanina. Una, pasta. And there are really certain cases na talagang tanggalin na yung pasta. So pag tanggalin na yung pasta, anong next step natin? Possible step para sa sira na yon? Crown, pwedeng crown, yes. Yung like the stainless steel and the zirconia crowns yan, yung pinakita natin kanina. Kasi ito, mas malaki yung coverage mas kakapit siya. Mas kakapit siya, di ba? Ibig sabihin, pag hindi na kaya talaga ng pasta, yun, nasa crown na tayo. And please, yes, Dr. Ana. We are the one na magde-decide. hindi po yung mga magulang. Minsan may mga parents, maliit pa naman tapos siya magde-decide. Siguro mas maganda, ano ba yun? Pastahan na lang muna, tapos ganito po. Minsan, ang sinasabi ko, sana ginawa niyo na lang sa bahay. Madalas nga, di ba? Bunot na lang, para wala nang problema. Bunot na lang. Parang minsan kaya ganon. nababansagan ng mga dentista na Dr. Bunot di ba? Yes. Kasi yun lang yung solution na alam ng karamihan Pero, yan ang gusto ng parents, minsan. Yes, minsan para, tapos na, bunot na lang. Pero hindi po yun lagi yung dapat nating isa-isip. Kasi, hindi po porket baby teeth yan. Katulad nga ng nasabi rin natin last time, lahat po ng ngipin sa bibig natin ay importante. Kaya hanggat kaya nating isa-save po natin yan. Ay, nagpipicture ako. Nahuli ako. Hindi ako marunong ng hindi ko pa kaya magsasago kung paano. Okay. So kaya, importante, nandito kami para i-save kung ano man yung nasa oral cavity ninyo. I-save at panatilihing healthy. Yes. Okay, alam niyo mga kaibigan, very happy ako na nakasama talaga natin si Dr. Sheila for 2 episodes. I was actually requesting for another episode. And pagkakaroon na natin siya, ang galing-galing, diba? Thank you so much. I was really requesting for another episode, pero alam niyo, yung 2 araw na sinakripisyo niya, malaking bagay yun. But anyways, I would like to thank you, Dr. Sheila, for your time. And I know na makakasama ka naming muli. Di ba? Mahirap lang yung sabihin mo sunod-sunod. Thank you. Opo, and it's an honor to be here. Thank you for having me.
Yes, okay. So eto na lang, I'm giving the floor back to Dr. Sheila para sa kanyang Talk ni Doc. Ayan, anong reminder mo, Talk ni Doc? Gusto ko lang po ulit gamitin tong chance na to para i-remind po lahat ng mga parents, ng mga grandparents, or kung sino man in charge sa oral health ni baby na toothbrushan po sila as soon as the first tooth comes out. At tamang amount of toothpaste po dapat ang ilalagay natin. Tsaka ang brushing po dapat fun, katulad ng unang bisita sa dentista. Kasi ito po ang magme-make or break ng habits ni baby. Tsaka lagi niyo pong tatandaan, what comes in your mouth goes to the rest of your body. Kaya importante po na healthy at beautiful ang smile. Thank you. Dr. Sheila, where is your clinic located? Ayan, para sa mga malalapit sa area ni Dr. Sheila. Where is your clinic located, Dr. Sheila? We can visit our clinic po. It's Dr. Ocariza Dental Clinic at 2nd floor, Beehive Plaza, Gente de Leon, Valenzuela City. And you may get in touch with us through your Facebook Messenger po. We have a Facebook page. It's Dr. Ocariza Dental Clinic. And our cell phone number is 0908-889-4379. Ayan, thank you again, Dr. Sheila, and God bless you more. Thank you. Thank you, Dr. Anna. Ayan. So, ayan po, we are really reminding each and every one of you to brush your teeth well. Tayong mga magulang, tayo ang responsable sa kalusugan ng oral cavity ng ating mga anak. Dahil syempre, hindi pa ho sila marunong, di ba? And ang primary factor po, talagang kailangan tandaan natin, iwasan po natin ang sugar. Okay, too much intake of sugar is masama po sa ating mga ngipin at sa ating pangangatawan. At lagi nating tandaan kung sino yung mga best friends, okay? Sino ba ang best friend ng ating oral cavity, okay? Toothbrush, toothpaste, mouthwash, ayan po. Ipakilala natin po ang ating mga anak sa mga BFF na yan. Okay, I guess that is all for now. I would like to thank all of you for being with us. Okay, yan ang Teeth Best Friends. Okay, reminder, okay, ano ba ang mga priorities natin? Okay, good oral health. Okay, para sa magandang pangangatawan na rin. And sugar away, iwas tooth decay. Thank you again. This has been a pleasure na makasama kayong muli. Again, this is Dr. Maria Ana Claudio Paragas reminding you to be the reason someone smiles today. I love you all. God bless you all. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.